Magandang araw po mga ka-curious. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa na namang kakaiba at kahindik-hindik na kwento ng kaso. Ito ay ang krimen na tumatak sa isipan ng mamamayan ng Querétaro, Mexico noong 1989. Ang nakakasuklam ay ginawa pa ito ng isang relihiyosong tao at higit sa lahat ay isa itong babae. Kaya binansagan din itong Hyena of Querétaro. Siya ay si Claudia Mijangos, kilalang beauty queen noon sa kanilang lungsod. Sa kanyang ginawa ay ginulat niya ang mga kakilala at mga kaibigan niya. Dahil kilala nila noon si Claudia bilang mabuting babae at malapit ang loob sa Panginoon. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanila ay ang tanging dahilan nito sa kanyang krimen. Kaya ito ang aalamin natin ngayon, bakit ito nagawa ni Claudia sa kabila ng pagiging debotong Kristiyano niya. Sa kwentong ito ay balikan natin ang taong 1956 sa Sinaloa, Mazatlan, Mexico. Dito ipinanganak si Claudia noong May 25, 1956. Ang kanyang mga magulang ay sina Maria del Carmen Arzac at si Antonio Mijangos. Nabibilang naman ang kanilang pamilya sa upper middle class. Si Claudia naman ang pinakabunso sa 7 magkakapatid. Pinalaki silang lahat na may paniniwala sa Panginoon. Dahil ang kanilang ina na si Maria Arzac ay isang debotong Kristiyano. Ngunit sa kabila nito, si Maria ay napaka-istrikto din, dominante at agresibong babae. Kaya lumaki sila Claudia na may takot sa kanilang ina. Kabaliktaran naman ang kanilang ama na si Antonio Mijangos. Ito ay napakatahimik na tao at dedikado lang sa trabaho. Sa pagdadalaga ni Claudia ay mailalarawan naman siya ng mga kakilala na madaling pakisamahan. Kaya naging popular siya sa kanilang nayon at nagkaroon ng maraming kaibigan. Sa paglipas ng mga taon ay nag-aral naman siya ng komersyo sa kolehiyo. May angking kagandahan si Claudia, kaya napili din siyang lumahok sa isang beauty contest at naipanalo naman niya ito. Kaya binansagan din siya sa kanilang nayon bilang beauty queen of Mazatlan. Ngunit ito din ang panahon na pumanaw na ang kanyang mga magulang. Sa edad pa lang na 19 ni Claudia, ay nakilala at nakarelasyon naman niya ang lalaking si Alfredo Castaños Gutierrez. 8 taon naman ang tanda nito sa kanya. At nang makapagtapos na siya ng komersyo, ay saka na sila nagpakasal ni Alfredo. Lumipat naman sila sa Querétaro City ng Mexico. Ito ang napili ng mag-asawa dahil popular ito sa mga atraksyon. At higit sa lahat, ay nabibilang ito sa mga syudad na may lowest crime rate. Sa syudad na ito ay nagkaroon naman sila ng 3 mga anak. Ang mga ito ay sina Claudia Maria, Ana Belen at Alfredo Antonio. Ang 3 mga anak ay nag-aral naman sa Catholic School ng Fray Luis de Leon, kung saan si Claudia ay isa ring guro ng Catechism, Ethics at Religion. Maliban sa pagtuturo, si Claudia ay meron ding clothing retail store sa lungsod. Ngunit sa panahon ding ito, ay unti-unti na ding nagkakaroon ng tensyon ang pagsasama nila ni Alfredo. Ayon pa ng mga relatives at mga kaibigan nila ay napapansin na nilang napapadalas na ang pagiging emosyonal ni Claudia. At para malampasan ng mag-asawa ang kanilang pagsubok, kaya sumailalim na din sila sa marriage counseling. Ngunit ang paraang ito ay hindi nakatulong. Mas lumala lang ang kanilang sitwasyon. At dito na nagsimula ang pagbabago ng pag-uugali ni Claudia. Ayon sa report ng mga kakilala, sa panahong ito ay nakikita na daw ni Claudia ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Nakikita na daw nito ang mga demonyo at mga anghel. Kaya naging malapit ang loob nito sa paring si Father Ramon. Ang paring ito ay nagtuturo din sa Catholic School na pinagtatrabahoan ni Claudia. At may mga aligasyon pa mula sa mga saksi na may lihim ng relasyon ang pari at si Claudia. Ang aligasyong ito ay hindi kinumpirma ng kampo ni Father Ramon. Ngunit hindi din nila ito itinanggi. Kaya malakas ang hinala ng mga nakakita na marahil ay may tinatago silang relasyon. Isa ito sa mga dahilan kaya gumuho ang relasyon nila ng asawang si Alfredo. At sa simula ng taong 1989 ay napagdesisyonan ng mag-asawa na mag-separate muna. Naiwan naman sa kustudiya ni Claudia ang 3 nilang mga anak. Simula nito
ay regular na lang binibisita ni Alfredo ang kanilang mga anak sa bahay ni Claudia. Ngunit sa panahon ding ito ay muli na namang bumalik ang mga hallucinations ni Claudia. Napapadalas na ang pagkakaroon niya ng psychotic attacks. At hindi niya ito masabi-sabi sa kanyang ex-husband na si Alfredo dahil ayaw niyang pagsabihan na baka nababaliw na siya. Sa kabila ng iniinda niyang karamdaman ay hindi pa rin niya napapabayaan ang mga anak dahil mahal na mahal niya ang mga ito. April 23, 1989 ay sinundo naman ni Alfredo ang tatlong mga anak mula sa school fair at inihatid niya ang mga ito pabalik sa bahay ni Claudia. Sa pagpunta ni Alfredo sa bahay ay ipinahiwatig naman niya sa dating asawa na mahal pa niya ito at gusto niya magbalikan na sila para na rin sa kanilang mga anak. Ngunit tinanggihan lang nito ang kanyang alok. Kaya tinanong na din ni Alfredo si Claudia kung may katotohanan ba ang aligasyon ng ibang tao na may lihim silang relasyon ni Father Ramon. Ngunit nagalit lang ito sa kanya at humantong na nagsisigawan na sila at dinepensahan pa nito ang pari. Nagbanta pa siya na magsisisi si Alfredo sa mga masamang pinagsasabi. Kaya wala nang magawa pa si Alfredo dahil alam niyang buo na ang desisyon ng dating asawa. Kaya umalis na lang siya at sa isip niya ay babalik na lang siya sa dati na hatid sundo na lang ang mga anak para lang makita niya ang mga ito. April 24, 1989, lampas alas 4 ng madaling araw, ay bigla na lang nagising si Claudia. Sumasakit ang kanyang ulo dahil sa mga napakalakas na boses na bumubulong sa kanyang isipan. At sa oras na ito ay desperada na siyang humingi ng tulong. Kaya tinawagan niya ang kaibigan sa Veronica Vasquez at ibinahagi niya sa kaibigan ang mga naririnig niya. Sa kabilang linya naman ay pinakalma siya ni Veronica at nangako din ito sa kanya na bibisitahin siya nito pagsikat ng araw. Ilang minuto pagkatapos ng tawag ay hindi na nakatulog pang muli si Claudia. Kaya bumangon ito sa higaan at pumunta sa kusina para kumuha lang ng 3 kutsilyo. Tuluyan ang nawalan sa isipan si Claudia. Alam niya kung sino-sino ang makasama niya sa bahay. Bumalik siya sa taas at una niyang pinasok sa kwarto ang 6 na taong gulang niyang anak na si Alfredo Antonio. Himbing na himbing pa ito sa pagtulog. Kaya ginising ito ni Claudia at bigla na lang niya itong inatake gamit ang patalim niyang dala. Hindi pa siya nakontento at hinila pa niya ang kaliwang kamay nito at ito ay Dahil sa sobrang sakit, napasigaw ang batang si Alfredo. Kaya nagising rin ang 11 taong gulang niyang anak na si Claudia Maria. Dahil sa narinig nitong sigaw ng bunso niyang kapatid, kaya pinuntahan niya ito sa kwarto. At nagulat na lang ito sa ginawa ng ina. At nakiusap pa siya dito na tumigil na. Ngunit wala na sa katinuan si Claudia. Pagkatapos kay Alfredo ay bumaling na naman ang atensyon niya sa anak na si Claudia Maria. Inatake niya ito ng 6 na beses gamit ang pangalawang patalim. Sa kabila nito ay nakatakbo pa ang batang si Claudia Maria papuntang dining room. Ngunit dito ay nawala naman siya ng malay. Hindi mahanap ni Claudia ang nakatakbong anak, kaya bumaling na naman ang atensyon niya sa 9 na taong gulang niyang anak na si Ana Belen. At nagmakaawa rin ito sa kanya. Ngunit katulad sa ibang mga kapatid nito, ay inatake din ito ni Claudia gamit ang pangatlong patalim. Hindi pa siya nakontento at hinanapan niya ang nakatakbong anak na si Claudia Maria. Alam niyang buhay pa ito at natagpuan niya itong nawala ng malay sa may dining room. At habang wala itong malay, ay kanya na itong tinuluyan. At pagkatapos ay kinaladkad niya ito papuntang main bedroom. At kinuha na din niya ang mga katawan ni Alfredo at Ana Belen at isinama ito kay Claudia Maria na nasa main bedroom. Pinagsama niya ang tatlo sa iisang higaan at sa kanya kinumutan. Hinugasan naman niya ang 2 patalim at ang pangatlo ay ginamit niya sa sariling pulso. Plano niyang pareho siya ng sasapitin sa mga anak. Yun ang inakala ni Claudia. Pagsikat pa lang ng araw ay dumating na nga sa bahay ang kaibigan sa Veronica Vasquez. Tinupad nito ang pangakong bibisitahin niya si Claudia. Pinagbuksan siya mismo ng kaibigan, ngunit hindi ito nagsasalita at napansin din niyang ang damit nito ay basang-basa sa pulang mansa.
Kaya unang hinala ni Veronica ay inatake ang kanyang kaibigan. Kaya pumasok siya sa bahay at sinuri ang mga kwarto. Ngunit nakita na lang niya sa loob ang tatlo na wala ng mga buhay. Kaya agad tumakbo sa labas si Veronica at tumawag na ng mga pulis. Si Claudia naman ay muling umakyat sa taas at natulog sa tabi ng mga anak. Nang dumating na ang mga pulis ay hindi nila halos masikmura ang estado ng bahay. Para daw itong nasa horror movie. Dahil ang mga kwarto, dingding at sahig ay may mga pulang mansa at nag-iwan pa ito ng marka na para bang may kinaladkad papuntang itaas. Nambutan naman nila si Claudia na nakahiga sa tabi ng mga yumaong anak. Hindi na ito kumikilos, kaya pag-aakala nila ay lumisa na din ito. Ngunit nakumpirma ng Commander Police na may konti pang pulso sa leeg si Claudia. Kaya isinugod na nila ito sa ospital. Nang mabalitaan ni Alfredo ang nangyari sa mga anak, ay labis ang pagdaramdam nito. Hindi niya aakalain na noong nagdaang gabi ay ang huling araw na pala na makikita niya ang mga anak. Unang nakakuha ang mga officers ng statement mula kay Claudia noong April 27, 3 araw pagkatapos ng krimen. At isinalaysay naman nito ang mga pangyayari. Ayon pa niya, mababait ang kanyang mga anak at mahal na mahal niya ang mga ito. Sinisisi niya sa nangyari ang minahal niyang pari na si Father Ramon. Ayon pa niya, parati daw itong bumubulong sa kanyang isipan. Maging ang ex-husband niya na si Alfredo ay parati daw niyang naririnig sa kanyang isipan na gustong makipagbalikan. At may iba pa daw na mga boses na bumubulong sa kanya. Labis na daw siyang na-pressure sa kanyang mga iniisip, kaya nawala na siya ng kontrol sa sarili. Nakakalungkot isipin na lumisan lang ang tatlong bata nang dahil sa mental illness ng kanilang ina na hindi nabigyan ng agarang lunas. Pagkatapos ng binitawang salaysay ni Claudia, ay muli na naman niya itong binawi. Ayon niya, ay wala na siyang maalala pa sa mga nangyari. Si Claudia ay sumailalim naman sa psychiatric evaluation para ma-evaluate siya kung kwalipikado ba siya sa paglilitis. Ngunit nakumpirma nila na si Claudia ay may iniindang schizoaffective disorder at temporal lobe epilepsy. Kaya sinuspindi ang ordinary criminal procedure. Ang tawag naman sa kaso ni Claudia ay triple felicide. September 1991 ay saka na sinimulan ang paglilitis ni Claudia. Napatunayan siyang guilty. Dahil sa iniindang karamdaman ni Claudia, kaya napagkasunduan ng legal terms na 30 taon ang parusa niya. At ibinilanggo siya sa psychiatric unit ng Women's Center for Social Readaptation. Ito ay maximum prison sa Mexico. Sa paglipas ng mga panahon, ay binansagan din si Claudia na Hyena of Querétaro. Matapos ang 30 taon simula sa krimen, taong 2019 ay nakalaya na si Claudia. At simula nito ay naging pribado na ang kanyang buhay. Wala nang nakakaalam kung nasaan ngayon si Claudia. At dito po nagtatapos ang kwento natin kay Claudia Mijangos, ang Hyena ng Querétaro. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.